Nagsimula ang pelikula sa South Korea sa loob ng isang hotel kung saan may kausap ang direktor ng Wumong Financial Institution na si Jang Min-ki. Siya ay wanted dahil sa tax evasion na bilyon ang halaga. Plano niyang tumakas kinabukasan gamit ang isang cargo ship patungong Vietnam. Nang gabi ding iyon, di niya inasahan na may biglang lumitaw na grupo ng mga lalaking nakasuot ng maskara. Magalang na binanggit ang kanyang pangalan ng isang lalaki at pagkatapos ay tinurukan siya ng gamot dahilan upang tuluyan na siyang mabura sa mundo. Nagtanim sila ng ebidensya upang magmukhang namatay ang director sanhi ng drug overdose. Di nagtagal ay biglang lumitaw ang kanyang mistress na pinatay din ng grupo upang maging malinis ang kanilang operasyon. Ang misteryosong grupo ay bumalik sa kanilang lungga at nagpalit ng uniforme na pangpreso. Kinaumagahan ay nabalita sa pahayagan ang biglang pagkamatay ng direktor at mistress nito. Isinara ng otoridad ang kaso at tinigil ang investigasyon dahil napag-alaman na drug overdose ang ikinamatay ng mga biktima base sa mga nakalap na ebidensya. Pagkalipas ng ilang araw, isang bus mula sa korte ang dumating sa Seoungan Prison. Isa sa mga bagong ikukulong ay si Song Yugan na dilaw ang name tag na ibig sabihin ay delikadong personalidad kumpara sa ordinaryong bilanggo. Isang preso ang hinamon at minura siya kaya dinuraan niya ito. Nagkagulo ngunit agad ding naawat. Nakulong siya sa selda kung saan ang mga preso ay pinagtripan agad siya. Pinahirapan at binugbog siya ng mga preso na pinamumunuan ni Chang Hil. Oras ng tulog ay nawiwi ang leader na inihiyan si Yugan. Gustong malaman ng leader kung ano ang pinagsasabi niya kaya tinanggal nito ang busal niya sa bibig. Sa sobrang galit ay kinagat ni Yugan ang tenga ng leader. Nakaalpas siya at na-hostage si Chang Hil gamit ang basag na fluorescent lamp. Nagbanta siya na papatayin ang leader kung hindi siya haharapin ng warden. Pinagbigyan ng hiling niya na makausap ang warden na si Warden Kang. May yabang na nakiusap si Yugan na ilipat siya sa ibang selda sa pangakong hindi na siya muling gagawa ng gulo. Di umubra ang kanyang pakiusap sa warden na minaliit ang kanyang kakayanan kaya pinabalik na lang siya nito sa kanyang selda. Habang naglalakad siya pabalik ay hinarang siya ng isang grupo ng mga preso at kinaladkad patungo sa workshop sa likod ng kulungan. Doon ay hinarap siya ni Jong Ik-ho, ang hari ng Seoungan Prison. Nagsabi si Ik-ho na, sa kulungang iyon ay kailangan niyang matutong makisama. Di nagpatinag si Yugan kay Ik-ho kaya inutusan ng leader ang kanyang mga tauhan na putulin ang isang kamay nito. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay nakaramdam siya ng takot at nagmakaawa. Nagsabi siya na susundin niya ang lahat, anuman ang iutos ni Ik-ho. Nalipat si Yugan sa solitary confinement sa loob ng 20 araw dahil sa ginawa niyang pang-hostage kay Chang Hil. Habang nakakulong sa Bartolina ay nakausap niya ang isang jail guard. Ikinwento nito ang karumal-dumal na ginawa ni Ik-ho sa leader ng White Tiger Gang. Dinukot nito ang mga mata ng gang leader sa harap ng daan-daang saksi. Kahit ang warden ng bilangguang iyon ay di pwedeng kantiin si Ik-ho. Matapos mabartolina ay nakalabas na rin si Yugan. Pagbalik niya sa yarda ay nandoon si Chang Hil na galit pa rin sa kanya at gusto nitong maghiganti. Nang mapansin ni Ik-ho ang kaguluhan ay inutusan niya ang dalawa na magduel para malaman kung sino talaga ang mas malakas sa kanila. May kondisyon si Yugan na kapag nanalo siya ay fried chicken ang premyo. Bukod dito ay kailangang mailipat siya sa selda 8. Samantalang si Chang Hil naman ay hiniling na mailipat siya at mga kagrupo niya sa ibang kulungan. Nagsimulang maglaban si Yugan at Chang Hil habang nagchichir ang kani-kanilang mga kakosa. Sa una ay liyamado si Chang Hil sa laban dahil nagawa niyang makulata si Yugan. Ngunit sa bandang huli ay nakabawi si Yugan at nagawang magwagi sa laban. Laking tuwa ng mga preso sa premyong fried chicken. Di nagtagal ay sinundo si Yugan ng Chief of Security at hinatid siya nito sa bago niyang selda. Ang selda 8, kung saan komportableng nabubuhay ang mga preso na parang nakalimutan ng nagsisilbi sila ng sentensya. At habang nagtatrabaho sa kusina sa araw na iyon, nakilala ni Yugan ang iba pang kasama sa grupo, na pawang mga eksperto sa kani-kanilang larangan. Nandoon ang isang dating doktor, dating weapons researcher, isang dating military strategy chief, isang butcher at iba pang eksperto. Sa kulungang iyon ay ipinapakita kung paano gumagalaw ang sistema ni Ik-ho. Nagdagdag pa sila ng eksperto sa explosive na galing sa ibang kulungan upang maisakatuparan ang bagong misyon na pinapagawa ni Dr. Kim.
Kinagabihan, isang grupo ng piling preso ang kalmadong lumabas ng kulungan na parang naglalakad lang sa isang lokal na coffee shop. Ang misyon nila ay nakawin ang laman ng isang safe sa labas ng lungsod. Matagumpay nilang naisakatuparan ang misyon, ngunit nang pabalik na sila sa bilangguan ay nagawang makatakas ng isang kasamahan nila. Kinaumagahan, nakatanggap si Warden Kang ng ulat tungkol sa nakatakas na preso. Habang sumasakit ang ulo sa insidenteng iyon, biglang nakatanggap ang Seiyungan Prison ng isang hindi inaasahang bisita. Dumating si Chief Bei na head ng lahat ng bilangguan para sa isang surprise inspection. Agad na nataranta si Warden Kang, at si Ikho naman ay pinatayo ng tuwid. May nakaraan pala si Chief Bei at Ikho sa Gangjin Prison taon na ang nakalilipas, kung saan si Ikho ay isa lamang inmate number 7126 na pinasuko niya. Kaya ngayon, matapos maging hari ng Seiyungan si Ikho, inulit ni Chief Bei ang dating laro, ang utusan itong yumuko at alipustahin sa harap ng kanyang mga tauhan. Ang atmosfera sa yarda sa mga oras na iyon ay parang isang time bomb na naghihintay na lang ng huling segundo, kung saan ang lahat ng mga mata ng mga tauhan ni Ikho ay naghihintay ng isang utos para sumalakay. At kung magkakagulo ay hindi na makakalabas ng buhay si Chief Bei sa kulungang iyon. Ngunit hindi inaasahan, biglang nagwala si Yugan at gustong atakihin ang opisyal habang sumisigaw tungkol sa karapatang pantao. Isang diversion na naging dahilan upang pumagitna ang mga guard para pasukuin si Yugan sa pamamagitan ng matitinding hampas. Ang sitwasyong ito ay sapat na para itigil ni Chief Bei ang paghampas kay Ikho, sabay alis sa lugar na may pagkadismaya. Samantalang si Yugan naman ay binalik sa Bartolina. Bilang pasasalamat, inalok ni Ikho si Yugan sa anumang hilingin niya. Agad na tumugon si Ikho kaya nagtungo sila sa dalampasigan upang pagsaluhan ng isang bote ng alak at sariwang sashimi. Sa gitna ng kanilang usapan ay nagbigay si Ikho ng isang espesyal na misyon. Ito ay hanapin ni Yugan ang kasamahan nilang tumakas kapalit ang 100 milyong won. Hindi nagtagal ay nahanap ni Yugan ang takas sa Gunsan Port habang naghihintay ng smuggling ship patungong China. Unang sumalakay ang kasama ni Yugan pero nadaig ito ng kalaban kaya sumugod na rin siya. Sa huli ay nasaksak ng takas ang kasama nila. Sa kabilang banda ay hindi nakaligtas ang takas nang harapin siya ni Yugan. Ibinalik ang takas sa warehouse ng kulungan, kung saan umiiyak ito at nagmamakaawa. Agad na ipinataw ni Ikho ang parusang kamatayan sa kanyang traidor na tauhan tapos ay ibinigay ang pangakong 100 milyon won na rewards kay Yugan. Sa nakalipas na 24 na oras ay nasaksihan ni Lieutenant Song Yugan ang nakakagulat na kaganapan sa loob ng bilangguan. Lumipat ang eksena sa mga pangyayari bago pa nakulong si Song Yugan. May kuya si Yugan na nagngangalang Song Yuchol, isang investigative journalist para sa Dongguk Daily na binansagang pagong ng mga kasamahang reporter. Pumunta siya sa opisina ni Yugan para humingi ng tulong na imbestigahan ang isang kulungan na naniniwala siyang may koneksyon sa kaso. Ngunit tumanggi si Yugan dahil mukhang masyadong malayo ito sa katotohanan at iyon na ang huling pagkakataon na nakita ni Yugan ang kanyang kapatid na buhay. Pagkalipas ng ilang araw, natagpo ang patay si Yuchol sa isang aksidente na masyadong malinis para tawaging aksidente. Sa harap ng bangkay ng kanyang kapatid nagpasya si Yugan na hanapin kung sino-sino ang mga sangkot sa pagkamatay nito. Hiniling niya sa kanyang superior na gumawa ng mga peking kaso para makapasok siya sa kulungan at magpanggap bilang isang corrupt na pulis. Dahil ang tanging paraan para mapalapit sa ahas ay magdamit na parang ahas. Tuwing may pagkakataon ay nagpupunta si Yugan sa opisina ng warden upang mangalap ng mga ebidensya at malaman kung sino talaga ang nagpapatay sa kapatid niya. Minsan ay nahuli siya ng warden na nasa loob ngunit sinalo siya ng isang corrupt na jail guard na nagsabing inutusan siyang maglinis. Matapos nito ay nagkita sila sa isang silid upang kumprontahin siya. Nag-alibay si Yugan na siya ay isang kleptomaniac tapos ay sinuhulan ng jail guard ng malaking halaga. Samantala, dahil naagawan na si Hyungpo ni Yugan sa atensyon ng boss ay hinamon niya ito ng suntukan. Hindi nagustuhan ni Ikho ang kawalang respeto ng kanang kamay sa mismong harapan niya kaya pinalo niya ito sa ulo ng matigas na bakal. Sa tulong ng korap na jail guard ay pinapunta niya si Hyungpo sa isang silid kung nasaan si Changhil. Dito ay nagpag-usapan nila ang planong pagpapatalsik kay Ikho sa kanyang trono bilang hari ng bilangguan. Makalipas ang ilang araw, bago magsimula ang meeting ni Ikho at Dr. Kim sa kusina ng kulungan ay pinalabas ang lahat ng nasa loob nito.
kabilang na si Yugan at Hyungpo. Sa gilid ay sinilip ni Yugan ang transaksyon ng mga big boss. Makalipas ang ilang sandali ay napansin niya ang grupo ni Chang-hil patungo sa kinaroroonan ng mga big boss. Susubukan ng mga ito na agawin ang imperyo ni Ikho sa pamamagitan ng pagbabanta na isusumbong ang lahat ng kanilang ilegal na negosyo. Minaliit ni Chang-hil ang kakayahan ni Ikho na dating pinataob ang leader ng White Tiger Gang. Nang suguri ng leader ng isang tauhan ay sinabuyan niya ito ng kumukulong mantika bago dinukot ang mga mata nito. Nakaramdam ng takot si Chang-hil at mga tauhan niya kaya yumuko siya at nagmakaawa. Nakampante ang leader sa pagmamakaawa ni Chang-hil. Umiral ang katusuhan nito at sinaksak siya habang nakatalikod. At sa kritikal na sandaling iyon ay biglang lumitaw si Yugan na iniligtas ang leader. Bugbog sarado man ay nagawa niyang labanan ng lahat ng mga tauhan ni Chang-hil hanggang sa dumating ang mga jail guard. Malas niya lang at nakaalpas si Chang-hil sa mga jail guard at pinalo ang ulo niya kaya nawalan siya ng malay. Samantala, upang maiwasan ang kaguluhan ay ililipat si Chang-hil sa ibang kulungan. Sa biyahe ay tumigil ng panandalian ng bus. Inakala niyang ligtas na siya sa kalupitan ni Ikho ngunit biyaheng impyerno pala ang biyahe niyang iyon. Kinabukasan ay tinukoy ni Ikho ang kanyang kanang kamay bilang kasabwat ni Chang-hil. Ipinaubaya niya kay Yugan ang pagpataw ng parusa dito. Isinalang niya ito sa makina na pamputol ng kahoy. Labag man sa kalooban niya ay pinutol niya ang kamay ng isang traidor. Matapos ang madugong gabing iyon, inanyayahan ni Ikho si Yugan sa watchtower ng kulungan. Doon, inamin niyang gusto niya si Yugan at sinimulang ituro ang kanyang filosofiya sa buhay, na kung haharapin mo ang kaaway, unahin mo ang ulo at ang iba ay babagsak na lang ng kusa. Sa isang shooting range, nakatikim ng sermon ang warden kay Chief Bey. Nabanggit nito na nalaman niyang maraming property ang warden na nakapagtataka dahil hindi ito tugma sa sinasahod niya. Sinabi pa ng director na alam niyang may sabwatang nagaganap sa loob ng kulungan. Upang may parating ang lahat ng impormasyon at ebidensya, nakipagsabuatan si Yugan sa korap na jail guard kaya nakasama siya sa civil work project ng kulungan. Sa isang madilim na silid ay nakausap niya ang kanyang superior mula sa National Police. Isiniwalat niya rin ang isang major operation ng grupo ni Ikho. Nag-organisa ng isang ambush operation ng superior niya laban sa underground empire ni Ikho kung saan ay nakakuha ng impormasyon si Yugan na kikilos si Dr. Kim, na ang ibig sabihin ay isang malaking operasyon ang kinakasan nito. Ibinigay niya ang lokasyon ng Anson Metal Foundry Plant sa kanyang superior kung saan magaganap ang transaksyon. Ngunit sa gabing iyon ay may nangyaring hindi inaasahan. Binago ni Ikho ang target na lokasyon, at ang totoong target ay hindi isang safe, kundi si Director Bey mismo, na matagal nang tinik sa kanyang lalamunan. Dinukot si Chief Bey mula sa kanyang bahay at dinala sa gilingan ng bato. Nasaksihan ni Yugan ang bagong plano ni Ikho na palitan ni Warden Kang si Chief Bey bilang Director. Sa gilingan ay nagkalasag-lasog ang katawan ng Director. Habang sa pabrika sa Anson ay dumating ang mga pulis ngunit wala silang naabutan ni isang sospek sa paligid. Nag-utos ang Chief of Police na iurong na ang operasyon ngunit nagsuggest ang senior ni Yugan na harangin nila ang mga sindikato bago pa makabalik sa bilangguan. Sa huli ay walang nagawa ang senior ni Yugan at tinigil ang misyon. Pabalik sa Seiyungan Prison, inutusan ni Ikho ang kanyang mga tauhan na dukutin ang police commander na dating sumusunod kay Dr. Kim. Hindi nagtagal ay bumalik ang tauhan na may dalang larawan ng isang high-rankang police official, na siyang direktang superior ni Yugan sa undercover department. Sa mga sandaling iyon ay nabisto na ang cover ni Yugan. Ngunit sa saktong sandaling iyon, pumasok si Warden Kang. Sinisi siya ni Ikho kung bakit niya itinago ang lahat ng ebidensya na magiging dahilan upang maisiwalat ang lahat ng illegal na gawain sa kulungan. Napiko ng warden at tinutok ang dalang baril kay Ikho. Ngunit mabilis na naagaw ng leader ang baril at ipinutok ito sa kanya. Sinabi ni Ikho kay Yugan na palalabasin niyang nagpakamatay ito matapos barilin ang warden. Bago umalis ay inutusan ng leader ang mga tauhan na bitayin si Yugan. Nagpumiglas siya at hindi hinayaang makaalpas ang presong tinutuntungan niya. Kasabay nito ay pinatay ng isang preso na malapit sa kanya ang ilaw. Ito ang nagbigay daan upang makatakas siya mula sa lubid at makapanlaban bago tumakbo. At sa kanyang pagtakas, ang kaibigang informant na kakilala niya ay biglang sumulpot upang tulungan siya.
Para maalarma ang emergency team at mga pulis na pumunta sa bilangguan, binuhusan nila ng gasolina ang buong paligid at imbakan ng LPG. At sa loob lang ng ilang minuto ay naging parang dagat ng apoy ang Seiyungan Prison. Ipinadala ni Ikho ang lahat ng mga preso at mga guard para apulain ang apoy habang pinutol nito ang komunikasyon sa labas. Ngunit huli na ang lahat dahil nakakuha si Yugan ng Armalite na pinaputok niya mula sa itaas ng watchtower. Itinutok at pinaputokan niya rin ang lupang kinatatayuan ni Ikho tapos ay itinabi niya ang dalang sandata. Ito ay tanda na handa niyang labanan ng mano-mano ang hari ng kulungan. Dala ang Bareta de Cobra ay inakyat siya ni Ikho sa taas ng watchtower. Kasabay nito ang paparating na mga bumbero at mga pulis. Gamit ang dalang Bareta de Cobra, inatake ni Ikho si Yugan. Nakuha niya ang Armalite at ginamit ito bilang panangga sa gamit ng kalaban. Nazukol ni Yugan ang hari at ipinakita sa lahat na may kahinaan din ito. Nagbago ang ihip ng hangin nang mahawakan ni Ikho ang sugat niya sa braso dahilan upang makulata siya ni Ikho hanggang sa magbigay warning ang mga pulis sa ibaba. Niyabangan ni Ikho ang mga otoridad kaya nagkaroon ng pagkakataon si Yugan na bugbugin siya at tuluyang patayin ngunit pinigilan ito ng Chief of Police. Nakadampot ng basag na salamin si Ikho kaya siya naman ang nabugbog nito. Nang tutuluyan na siya ng leader ay winarningan ito ng mga sniper na nasa itaas ng gusali. Di nagpatinag ang hari at tinangkang patayin si Yugan gamit ang crowbar. Bago mangyari iyon ay tinuluyan na siyang paputukan ng mga sniper. Pagkalipas ng ilang linggo, nakaharap ni Yugan ang commander na nagdala ng dalawang balita. Ang mabuting balita ay nahuli na si Dr. Kim sa Osaka, natunton na rin ang kinaroroonan ng kasabwat na si Huang. At ang kaso sa pagpatay sa kanyang kapatid ay muling bubuksan. Ang masamang balita naman ay makukulong pa rin siya sa mga kasong panununog ng kulungan at mga krimeng nagawa niya noong mga panahon na kasama siya sa mga operasyon ni Ikho. Hindi ipinagtanggol ni Yugan ang sarili, at nang tanungin kung handa na ba siyang pumasok muli sa kulungan, sumagot siya na walang problema sa kanya iyon dahil ang mga taong naninirahan sa loob ng kulungan ay walang pinagkaiba sa mga taong naninirahan sa labas nito. Tinanggap ni Yugan ang hatol ng walang pag-aalinlangan at may ngiti sa kanyang mga lobby.